Right. Hi sir, good afternoon po. Good afternoon. Right, ayan. So continue po tayo sir sa ating discussion. Right. So earlier nakapag-create po tayo ng ating in-place families as well as a sample ng ating loadable family. Ayan. So yung create po natin kanina is a parametric na mechanical equipment. Mhm. Ayan. So now, yung topic naman po natin, Ay, we're down to our last two topics. mayroon pa tayo sa ma'am, yung title block na hindi natin nagawa. Opo, sir. Ayan, Ito ito na. po yung topic po Ah, natin. okay, okay. Ayan. And then lastly is si work sharing. Hmm, Right. Ayan. So, create po tayo, sir, ng loadable type ng family. So, again, mhm, for title block is kasama din po siya sa sa mga loadable types ng ating families. okay. Ayan. So, balik lang po tayo sa Revit. Ayan. Kung pwede nyo na po na i-close yung other natin na mga, yan, yung other nyo na mga projects dyan. Hmm, And then to create yung ating title block. Ayan. So say nandito tayo sa interface, punta lang po kayo sa File tab. Okay, File tab and then New. And then we have here title block na hmm, option. Right. So mag-open po siya sa ating title block na template. Right. So again, here make sure na nasa tamang unit po tayo. Ayan, so sa English tayo. So this one is symmetric. hmm, Ayan. And inside dito sa ating title block, so these are mga sizes po ng ating paper. hmm. Ayan. So for here, say yung, A1 kasi, usually ginagamit na yun, ma'am. A1 po usually yung ginagamit nyo. Hmm, Ayan. Sa ating, I think yung ating data set hmm. is A0 yata yung naibigay ko for, Okay na din, ma'am. Basta sa alam natin yan. alright. Ayan. So magbe-base po din kasi naman ito sa ating yung title block po kasi natin is kini-create natin siya no Hmm, in AutoCAD. Kung meron hmm. tayong file doon, Okay. pwede natin siyang ipasok Pwede siya, dito ma'am. sa opo, pero magiging pinaka-reference lang po natin siya. Hindi po siya parang ika-copy po natin kung ano yung mga information na Hmm, inilagay po doon, hmm, especially sa format ng mga boxes natin. Ayan. hmm. Yan. So here, choose lang natin. Yan, nahanap po yung ating data set. Ayan. So si A0 po yung gamitin natin. A0, okay. Okay. Click lang po tayo ng open. Ayan. And mapupunta po tayo ulit sa ating family editor. And then this one is si title block naman po. Ayan. So for title block, kaunti lang din yung mga options natin here. No? So yung Hmm, pinaka-main sa create is yung details natin, dimensioning, as well as yung ating mga text. Yan. So here, i-import po natin yung ating CAD file for our title block. Yan. So here, punta po kayo sa Insert tab. And then yung option lang po natin is Import. Yan. So mag-import CAD po tayo, sir. Okay. And then hanapin nyo lang po kung saan yun na-save yung ating data set. binigay mo, ma'am, ano? Apo, Okay. yung RA Hmm, okay. Ito. title nun, Met A0 metric sheet. Ship. Okay. Ayan. By the way, meron tayo ditong mga settings, sir. So, Hmm, sa colors, preserve. Sa hmm. layers, naka-all layers po tayo. And then, sa ating positioning, and you can choose po center to center. Okay, units naman is millimeter. Millimeter. Okay.
Yung kanina is diretso ko siya. Okay. Okay. Ayan. Millimeter and then center to center na lang po yung Hmm. ating positioning. Then, click lang po kayo ng open. Ayan, nakapag-attach po kayo, sir. Yes, ma'am. Okay, so once loaded na siya, make sure po natin na i-pin natin si CAD file. Okay, so select niyo lang po yung ating CAD file. Hover Hmm. lang po kayo and then malalaman nyo na selected siya dito if and naka-chosen po siya. Okay, so si A0 metric. Okay, and then simply pin or PN yung ating keyboard shortcut. Yan. So after po natin siya na maipin, yung next po natin na gagawin is simply ito-trace lamang po natin yung mga border lines po na nandito. At ayaw mag-select yung ano ko, ma'am. At hover po kayo, sir, and then kung meron po kayong makita na blue highlight, dapat po meron kayong nakikitang imports in families sa tooltip. Sa labas yung nakikita niya, may border. Apo, sir, yan. Yan po yung select niyo, sir. Ay, border mismo. Apo. Yan. Pag nakita niyo po na merong nakasulat sa tooltip na imports in families. Yan. Pag kayo pa yung nag-hover. Lines lang eh. Lines lang po yung nakikita niyo, sir. Yes, ma'am. Yung Try sa niyo po, labas, yung borderline. sir, to press tab po. Hanggang sa yung ma-select po is meron kayong makita sa ilalim ng mouse nyo na imports in families. Chain walls or lines. So, chain chain of wall lines or lines na ano, pag tinab Ah, ko. okay. At share niyo po yung screen niyo, sir. Yan. Yan. Then press pa po kayo ulit ng tab, sir. Ay, dalawang option lang po yung nasa inyo. Mm. Mm. Chain wall of lines saka lines lang. Okay. Kung sa gitna po kayo magsa-select, sir, masa-select niyo po ba yung CAD file? Ito, wala. Ayaw. I see. Pero yung pag-add niyo po, sir, same naman po tayo ng Yes. settings. Yes, ma'am. Alright. Okay. Try ko po, sir, ano. Mm. Nag-request po ako ng remote, sir. Approve. Okay. Confirm. Yan, ma'am. Ayan. Okay, medyo lag lang po dito sa akin. Nasa inside na ba ako ng PC nyo? Yes, ma'am. Nakikita ko na. Okay, dito lang sa akin, hindi pa siya nagre-reflect. Alright, ayun. Lines. Yan lang nakikita niya. Lines saka yung wall of lines, ma'am. Manage links. Okay, wala pala tayong manage links dito. Yan doon na lang kayo. Sige, Pwede sir. ba? Try niyo po to. Ando na lang po. Para ano.
Sa, Then, try nyo lang po add ulit. saan yun? Sa ano? Insert card, right? Tapos metric, preserve, all, positioning center to center. Tama na ako, di ba? Yes po. Okay. O yan. Ayan, sir. Kaya Baka yan. naglag lang siguro si bug na naman Okay. din siguro. Tapos click ko lang sa ano, Alright, click nyo lang po and then make sure na ma-pin po natin siya. pin. Okay, ito. Okay. So, close ko na, mama. Stop ko na. Apa. Share. Okay, so balik po ako dito sa screen ko. Right. Ayan. So after po natin na ma-import yung ating CAD file, so yung next na gagawin is simply we will trace our mga boundary lines. And so here, makikita po ninyo yung ating DWG file no, ng ating title block. Mm. Okay? So dito po sa ating and so dito sa ating create tab, okay, meron tayo ditong line or LI yung ating keyboard shortcut. Ayan. So, pwede natin i-trace yung ating mga lines Nice. here. Pwede Mm. din naman po kayong gumamit ng pick lines. Mm. Ayan. Just make sure po na maselect po natin lahat ng mga lines dito sa AutoCAD. Ayan. So, titrace lang po natin and then except lang po dito sa yung meron kayong nakikita na sa revision table. Okay? Tables, okay. So, leave lang po natin siya. Kasi later, magka-create po tayo ng own po natin na revision schedule. Okay na po, ma'am. Right. Yan. So next naman po are yung mga information inside ng ating title block. Mm. Yan. So you will notice na meron tayong naka-purple here as well as yung mga naka-black na mga Mm. texts. Text, okay. Yan. Okay. So dito po, yung mga purple natin na mga text or yung mga violet here. So hindi po sila simply na mga text or mga characters lang. Mm. So they are mga labels. Yan. So Mm. yung labels po, they are annotations or text na meron silang nakapaloob na properties or parameters. Mm. Okay. Yan. So here, para makapag-add po tayo na to, for example, kagaya dito, meron tayong client name. Mm.
Okay. So punta po tayo sa Insert tab, ay no, sa Create tab. And then we have here yung ating text panel. Mm. And then we have here our labels. Ayan. Okay. Click lang po natin. Okay. And then once na activated or na-click nyo si label, click lang po kayo anywhere dito sa ating drawing area. And then lalabas po itong edit label na dialog box. Mhm. Okay, so from here, hahanapin lang po natin si client name. Yan. So meaning, yung parameter for the client name, yun yung ilalagay po natin or ilo-load natin to our label. Mm. Okay, so para ma-load, pwede kayong mag-double click from here dito sa ating left side sa mga category names or category parameters. Or pwede din naman na gamitan nyo yung ating right-facing arrow. Yan, Mm. itong kulay green. Okay. Okay, so from here, you can click apply and okay. And makita nyo na po dito yung ating client name. Okay, so adjust lang po natin siya. Yung ating text box. And try natin to adjust here. So, press lang tayo ng escape. Okay. Ayan. So as you can see, hindi pa sila same ng height Size. Mm. or size natin. Okay, so select nyo lang po yung ating label. Mhm. And then punta kayo sa properties palette nyo. Mm. Okay, so edit type naman po tayo. Edit type. Okay. Okay, Text so size. Mm. yung text size natin is just 8 mm and 12 mm. Okay, so yung size po nito is nasa 13 Mm. millimeter. So duplicate po tayo. And then add na lang tayo here for 13 mm na text size. Ayan. And then palitan nyo lang po sir yung size po natin. 13. Ayan. So dito, meron din kayong other options. So for example, if you want to change yung other na settings for font, ayan, font, Type. text size, Mm. or yung kanyang format, ayan, pwede po siya dito. As Naka-bold. well, Mm. opo, pwede po siya. Ayan. So meron din po kayo dito for the graphics. Ayan. So for now, you can click OK. And then adjust na lang po natin yung ating text box. Ayan. So here, pwede din naman natin to na yung ating label, okay, or yung text po natin. Okay, so pwede nating ma-adjust yung kanyang format din. So once na i-select niyo po siya dito sa properties palette, ayan, pwede niyo i-adjust yung kanyang alignment. So Mm. pwede niyo ilagay on center kung gusto niyo na Center. naka uniform siya dito sa ating title block. Mm. Ayan. So yun po for adding our mga labels here. Ayan. So we're going to do the same dito sa rest ng ating mga information. Okay. Mm. So again, one way is pwede tayo pumunta sa Create tab, Text, and then Label. Okay. And another naman is if gusto natin na mabilis, so pwede naman din na i-copy na lang po natin itong si client name. Ayan. So pwede nyo na i-copy siya. I-copy natin siya dito sa ating project as well as sa sheet. And then, papalitan na lang po natin kung ano yung nakapaloob sa kanya na mga parameter. Yan. So, this one is si project name. Nakapag-copy na po kayo, sir? Yes, ma'am. Okay. So, here, kung after niyo po niyo pag-copy, double-click niyo lang po yung ating label or select niyo po and then edit label kayo dito sa taas. Okay. And then, palitan niyo lang po yung naka-load po natin na parameter. Okay. So, dito sa second, nilagay ko si project name and then tatanggalin ko na lang po si client name.
Okay. Then this one is the sheet name. Okay, so the same thing. Yan, palitan niyo lang po, sir. Hmm. Edit level. Sheet name. Mhm. Paano pa pag logo yung lagay mo, ma'am, na ano? Mag-import ka ng logo. Pwede yan? Pwede din po yan, sir. Yan, so later meron din tayong logo na ilalagay, sir. Okay, okay, okay. Image lang po siya, sir. Image, okay. Si, ano, si number. Ayan, yung mga maliliit naman po na ito, sir, ay pwede kayong mag-duplicate ng another type ng text size. Mm. Okay, so this one, I think nasa 5 yung size po nito. Ayan, you can use 5 na size. Okay, mag-duplicate ako dito ng size 5. And then once na mag-add po kayo ng labels, ayan, gamitin nyo lang po Si copy. okay, 5. Edit number. Edit type. Duplicate. This one is fine. Ayan, then let me know lang po, sir, once na okay na po kayo sa mga information. Contact number. Ayan. By the way, yung mga information naman po here is depende po siya, of course, sa ginagamit din natin na title block Yeah. per company or per project. Oh, kasi ito, once mo lang gawin ito, ma'am, ano? After yan, copy, ano na lang. Opo, sir. Yun na po yung magagamit natin i-load po natin din siya doon sa mga models natin or sa Mm. project po. Mm. Edit level. Type.
Bye. Bye. Paano yung pag-rename, ma'am? Sorry. Yung sa alin na po kayo, sir? Sa date. Okay. At yung date po, sir, Ano yung madami sa date na pong sa kaliwa, ma'am? Kaliwa na date. choices. Yung Ito, sir? pag-rename, yung sa taas, ma'am. Yung date na yan. Yung date mismo na text. Yan. Hindi ko pa po ito nalagyan, sir. Hindi pa pa. Po. Yung mga naka-color black po, sir, or white po Mm, sa inyo kung naka-black po yung inyong mm, screen. So, ito po is simply mga text lang po talaga sila. mm. So, wala po silang nakalagay na mga parameter. Okay. Yan. So, mag-a-add lang po kayo ng So, text or mm. TX yung ating keyboard Okay. shortcut. Wala nang Ayan. ano sa. Mm. Wala na po silang Kaya pala hindi ko, yung mga hindi ko ma-edit. yung mga violet lang po, sir, yung lalagyan po natin. Okay. Ayan. So, for text, ilagay ako dito. Yung mga color block po natin, simply mga text lang po sila. Mm, Ayan. And since medyo malaki po yung ating, ayan. So, this one, nasa 3 mm lang po yung ating mga text po dito. Ayan. So, kapag nag-add na po kayo ng text, mag-duplicate lang po kayo. Okay, say mag-add po kayo ng 3 mm. And I think pwede din kayong mag-add ng 5 mm. so date. So, edit type. Duplicate. Fine. Bye. Project number.
Yan. Okay na po yung ano niyo, sir, mga data niyo? Nawala. Nawala bigla. Yung alin po, sir? Napindot ko yung ano. Teka. Ito. Okay na. Okay na, ma'am. Right. Ayan. So Ah, again, for save lang ulit the, ano. save niyo lang po. Save Ayan. as family. Opo. Ayan. Pero maglalagay po tayo ng revision schedule din. Mm. Ayan. Pero you can save naman po. Sige lang. Mamaya na lang, ma'am. Sige. Right. Ayan. So again, yung other na mga information naman here, since naka-block po sila, so kahit na no need na po ito nalagyan, ano. So depende po sila sa need or sa preference natin. Ayan. So here, para po makapag-add kayo ng, say, logo, no? For example, so punta po kayo sa Insert tab. And then meron po tayo ditong Import Image. Import image. Okay. Ayan. So select nyo lang po. Or if meron kayo dyang any picture, you can select po. So, Yan, doon sa dataset, meron po ako nilagay na ito. sample na logo. Mm. Okay. Insert lang. Ayan, Okay. insert nyo lang po. Okay, so click lang po kayo to place. Ayan. Okay. And as you can see, meron po tayong mga controls. Ayan, so pwede natin siya na may adjust. Ayan. Okay, so if for example, you don't want na naka-proportion yung kanyang, or you want na i-edit talaga yung kanyang mga size ng any image, no, na Mm. i-add nyo. Mm. So dito, once na selected nyo po yung ating image, you Mm. can go sa properties palette nyo. Meron po kayong mahanap under ng dimensions na lock proportion. Mm. Okay, so kung i-uncheck nyo po ito, pwede nyo na siya na ma-adjust kahit na hindi Oh. naka-proportion. Ayan. You just have to make sure na ah, okay yung um, yan, okay yung kanyang mga, hindi naka-pixelize yung inyong mga logo. Dapat mas malaking file na ano kung ano yun. Ayan. J, Sige J, po. JPEG format lang sa ano. Apo, sir. Or any image na format. Pwede Mm. naman po dito sa import image. Mm. Ayan. So, pwede kayo ng PNG, then JPEG, or so Mm. on. Okay. Ayan. So, next naman po, finally, is yung ating revision schedule. Ayan. So, si revision schedule, hindi po siya basta nag-create lang po tayo ng table. Ano. So, this one is also, pwede natin siyang gamitin or add as a parametric na table. Okay? Yan. So, para makapag-create po tayo nito, punta kayo sa ribbon, sa View tab. Okay? View tab, and then sa Create panel, meron tayo dito ang Revision Schedule. Okay.
Ayan. So, i-follow lang natin kung ano yung mga information na nandito. So, yung Mm. ating revision number, description, as well as si date. Mm. And so, balik lang natin to si sequence. Ayan. So, we have number, description, and then si date. Mm. And then, dito naman sa sorting and Sorting. grouping. So, sort natin siya by revision number. Sorting by issue number. Okay. Okay. And then, sa formatting naman po. Ayan. So, yung heading na lang yung papalitan natin. I-uniform natin dito sa nakikita natin sa CAD Mm. file. Okay, so sa heading for revision number, NO for number. Yan, and then yung alignment niya, ilagay natin siya sa center. For the description, description lang po ito. Revision, description, description. Center din natin siya. And then lastly is date for the heading. Yan. So, na-change na po, sir, sa formatting. Yes, ma'am. Then, punta po kayo sa appearance. Okay, and then i-uncheck na lang po natin dito si, ayan, blank row before data. Okay. Then, dito naman po sa height. Saan na yung ating height? Yan, lagay po natin siya na user-defined. Okay, and then dito sa text, i-uncheck na lang po natin si show title. Yan, para hindi na siya maglagay ng revision schedule na title. Okay, and then Okay. press po tayo ng OK. Ayan, so makikita niyo po makakreate yung ating revision schedule. Mm. Yan, so para mailagay po natin siya dito sa ating title block. Okay, balik po kayo sa title block. And then sa project browser, hanapin niyo po yung ating schedule. Schedule. Okay. Schedule. Okay? And then drag niyo lang po siya, sir. Okay. Okay? And then place po natin siya dito sa ating revision schedule. Okay? And then adjust po natin siya, sir. Para mag-fit siya dito sa CAD file po natin. Yan. And also, as you can see, yung ating text is smaller dito compare sa ating CAD file. Mm. Okay, so para ma-edit po natin siya, okay, pwede kayong bumalik dito sa ating revision schedule na naka-open. Okay, and then ayan, dito na lang pala sa ating project browser. So sa project browser po, sir, select nyo si revision schedule. And once na selected na po siya, tingnan nyo po sa properties palette. And then balik kayo dito sa appearance. Click po natin si edit button. Mm. Yan. So nandito na po kayo ulit, sir. Yes, ma'am. Yan. So dito sa ating size, yan, title, text, header, dito yan. Dito siguro sa header text natin. Okay, change Mm. lang natin siya sa Right. 5 mm. Tayo natin si 5 mm. Okay. Then click po tayo ng OK. Mm. Medyo, oh, lumaki na. Ayan. So medyo same na po sila ng text po natin.
Ayan. So, na-change niyo din po, sir, yung Yeah, ating or meron po ba kayong 5 mm sa text po ninyo? meron po. Okay. Ayan. Yung 3 lang wala. Okay. So, kung gusto niyo po mag-add dun, magka-create lang po kayo ng text, TX, and then once na meron kayong sample na text, so you can select and then magdu-duplicate lang po kayo, sir, ng mga sizes. Okay. Ayan, para magkaroon po kayo ng 3 mm. It Ayan. So yun po, na-complete na natin yung mga information na needed dito sa ating title block. Ayan. So again, for title block, manggagaling siya sa CAD file natin, the drawing natin for the title block, and then you can import here. Pero pwede din naman po na, of course, pwede din naman na dito na kayo mag-create ng title block po ninyo. Ano? So kung wala kayong reference, pwede din naman. Mhm. Yan. So this one po, ilo-load natin siya to an existing na project. Yan. So kung meron po kayo dyang open na sample project, okay, you can open any project po, ano? Ayan. And then again, you can save po itong ating sample na title block. Ayan. Meron na po kayong open, sir? Wala pa ako ng ano. Saan ako yun dito? Ayan. Pwede nyo naman po na i-open yung kung ano po yung ginamit nyo sa fundamentals. Hmm. Okay ma'am. Try ko to. Sige. Naka-open na po ma'am. Ngayon pa. Load into project. So, electrical. Okay. Ayan. So load into project lang po kayo. Hmm. Okay. Ayan. So once na added na po siya, so punta lang kayo dito sa sheets nyo. Then right Sunod. click. Ayan, new sheet po kayo. Ayan. So dapat po is Sheets. nakikita nyo na yung ating ayan, dapat po nakikita nyo na yung ating title block. Sunod. Yan sa sheets all. Right click po kayo, sir, and then new sheet po. A new sheet. Okay. Then title block. Kita niyo po, sir, yung saved niyo po na title block. Yes ma'am. Okay, so click lang po kayo ng okay. Ayan. So dapat po is nakikita niyo siya dito sa ating Kunwari ma'am, A-auto siya, di ba? Hindi mo na Opo. ma-change ng A1. Yan siya. Gagawa ka na ng Ah, panibagong A1 talaga. opo, sir. Hmm. Ayan. So dito po you will notice ano, na nakikita pa rin natin Yung, yung from CAD file po natin hmm. na reference. Yes ma'am. Okay? Ayan. So dito sa balik po kayo sa ating title block editor. Hmm. Okay? So sa title block editor, and then from here, so pwede natin na itoggle yung itoggle yung ating
visibility ni CAD file, ano. Mhm. Pero mas mabuti po, for example, especially kung tapos na or na-create na talaga natin lahat ng mga elements, no? So, mas okay na i-delete na natin Okay. or ang tawag dito, i-unlink natin Mm. si CAD file. Mm. Pero nakikita sa visibility graphics yan, mama, na. Opo, pwede din naman po. Kunyari, i-hide mo lang. Opo, kasi, pero Mm. sometimes may Mm. instance na hindi talaga Mas, na-hide lahat. kasi, mas okay man i-delete na nga siguro, mama, na. Kasi, reference lang naman yan, di ba? Opo, reference lang naman po siya. Mm. Yan. So, for example kasi, try po natin siya to visibility graphics lang. Ayan. VG or double V. And Mm. then, uncheck nyo lang po lahat ng ating, i-uncheck nyo lang po si imported. Click OK. And then, make sure na nakasave siya. Then, load into project po ulit tayo. Okay, so select nyo lang po kung ano saan nyo siya na-load. Alright na po. Tapos, overwrite po kayo Mm. existing version. Okay, and then, kung try nyo po to check, ayan, nandyan pa rin po yung ating CAD file. Nakikita pa rin po siya. Yan. So, same po ba sir? Nakikita niyo pa rin yung inyong CAD file? Ulitin ko muna ako. Load to project. 2, 3, 3. Tapos it's okay, ma'am. Pero dito pa rin yung ano, Opo, yan. yung reference niya. Nakikita niyo pa rin po yung reference kahit na Mm. naka-hide po siya sa visibility sa title block Mm. editor. Mm. Okay, ayan. So, balik na lang po kayo sa title block editor Mm. and then ibalik niyo po siya sa ating visibility graphics. Okay? Para ma-select po natin siya and then para ma-delete din po natin. Ayan. So, mag-hover lang po kayo sir until na ma-select niyo ulit yung ating CAD file. And then, pwede din kayong press ng tab. Ayan na naman. Ngayon bumalik na lang yung kanina. Hindi na po ulit siya ma-select sir. Select, ayun na. Oh. Okay, Yan. Try niyo po to hover sa ano sir, sa pinaka-end. ganun pa rin. So at least yung idea nandun na, ma'am. Pwede na i-hide. Opo sir. Hmm. Ayan. So, ganun lang naman po sir. And then, Hmm. ilo-load lang po natin siya ulit. Overwrite ko lang siya. And then, ayan. So, pag mag-open po ako ngayon ng sheet, since dinelete ko na po siya doon sa ating title block editor, ayan, so wala na po siya dito. Ayan. So, check naman po natin, sir, kung paano natin gamitin yung ating revision schedule. Okay? Hmm. So, dyan po sa created nyo na sheet, say, mag-add na lang po kayo ng sample na floor plan. So, any floor plan na po i-add nyo sa ating sheet. Ayan. Ayan.
So meron na po kayong added, sir, na floor plan or any plan? Okay. Okay. Ano na pa, ma'am? Okay, so from here, mag-create po tayo ng sample natin na revision cloud. Okay, so punta po kayo sa dito sa ating view tab. Okay, view tab, and then dito sa sheet composition, hanapin niyo lang po si sheet issues or revision. Okay. Yan. So once na-click na po natin siya, lalabas po itong sheet issues or revisions na dialog box. Yan. And then here, of course, meron tayo ng ating revision number, numbering natin, and other na information. Yan. So for the number, meron tayong tatlong options dito. So alphanumeric, numeric, or of course none. Yan. So say, lagay ko na lang siya as numeric. And then for the date, pwede tayong mag-type ng date here. So for example, of course, depende din siya no, sa kung ano yung Eight. ginagamit ba natin, kung date ba ito ng submission ng revision or ng sheet ba. Ayan. So depende po siya. And then you can also have here sample na description para sa ating for revision. Okay, so say for example here, gusto kong lagyan ng update and update floor plan ng for example, no? And then you can also dito sa issued, so pwede natin siyang i-check kung meaning na issue na ba ito sa kung kanino natin siya ibibigay. Then issued to sa kung sino yung, for example, kung sino ba yung re-revise or sino yung magre-review. Then you can also have here issued by. And so, name nyo kung kayo yung nag-issue ng ating revision. Okay? And then dito sa show, yan, leave na po natin siya na cloud and tag. Okay. Yan. So dito naman po sa right side, meron tayong option dito for numbering. Yan. So per project or per sheet. Sheet. Yan. So sa inyo po ba, sir, if meron kayong revisions, ano po yung gamit nyo? Project po ba kayo or per sheet? Per project. Kasi ibig sabihin per project man lahat di ba sasabay. Okay. Kunyari nag-revision A per submission, di ba? Revision dash. Tapos nag-comment, so revision A na. So ang ginagawa namin, Mm. lahat ng drawings namin, all revision A na siya. Okay. Hindi Ayan. So siya yun per pala sheet. yung hindi siya per sheet. Okay. Ayan, Per sige. So project. leave na lang natin siya per project for this example. Ayan. And then here you can also, to add sheet issues, ayan, ito po yung gagamitin Ako natin. new revision na. Opo, kung ilan yung Okay. mga revision na i-add nyo. For example, since per project kayo, ayan. Pero yan, pinag-iba ng per sheet, ma'am. Per sheet lang yun. Per Kunyari, sheet po yung numbering nung ano, sir. For example, kung meron akong other sheet here, mm, mm, I think yun yung ano niya eh. mm, Number revisions by sheet. by sheet. Okay. Okay, ayan. So, try po natin, sir. Kung naka-per project siya, click tayo ng apply here. Apply. Okay, and then okay din tayo dito. Okay. Ayan. So, para makapag-add tayo dito ng ating revision, ano, dito sa ating sheet. Okay, so punta po kayo sa annotate tab. Okay, and then sa detail panel, yan, meron tayo ditong revision cloud. Okay.
Ayan. So, say, drawing po natin siya anywhere dito sa ating sheet. Ayan. Once activated si Revision Cloud, meron kayo dito, of course, drawing tool. Mm. So, pwede nyo siyang gamitin. Ayan. Click lang po ninyo and then you will notice na before tayo mag-finish, no? So, pwede natin na i-assign kung anong revision itong create po natin. Mm. Ayan. So, from here, you can choose kung anong revision siya. Sequence 1. Okay. Okay, and then once na nailagay na po natin sa tamang kung pang ilang revision siya, so click lang po tayo dito ng Finish Edit Mode. Mm. Ayan, and then scroll po kayo sir and make sure na dapat nakikita po natin siya Oh, dito sa ating revision schedule. galing ah. Ayan, so Automatic automatic na siya. automatic po siya sir since parametric po yung ginawa natin Mm. or since naka-table or schedule rather itong ating revision schedule. Mm. Ayan, so hindi natin siya create na nag-add po tayo ng mga linya lang. Kunyari, multiple yung clouds mo. Ganun na Ah, rin yun. pwede din naman sir. Ayan, kapag nag-create po tayo, ayan, dapat is automatic siya na magpa-populate po dito sa ating, ayan. So, ilalagyan niyo lang po siya ng kung anong revision siya. Great. Ayan. So, and then, depende po siya, sir, doon sa nakaset up po natin na Mm. revision. Sheet issues or Kung anong revision revision. siya, ano? Okay. Opo. Revision to what's update to by. Okay. Gets ko na. Kasi usually per project isang revision lang naman ang bumabalik na ngayon. Okay, sir. Kasi those up na lang. Mm. Ayan. So, yun po, Mm. sir. Dapat Okay. i-create natin si revision schedule sa title block. And then, of course, dapat yung gagamitin po natin is scheduling na tool po talaga. Mm. Okay? Ayan. So, any other questions, sir, or clarification po? So far, okay na. Medyo okay na. All right. Ayan. So, here, pwede nyo naman to na i-save kung saan po kayo nag-edit or ayan, depende po sa inyo. Okay? Mm. And then, proceed po tayo sa next natin na topic. Okay, close ko lang po ito. Ayan. Okay, by the way, meron po akong i-send dito sa inyo na link. Ah, okay. And then, let me know, sir, kung ma-download nyo po siya. So, ito po yung gagamitin natin for the work sharing. And I think yung naipasa ko sa dataset natin is an older na, and ito na lang po yung gamitin natin na file. Okay, instead po yung nandun sa dataset. And then, let me know lang po, sir, kung na-download nyo po. Downloads. Yan, yung file name po niyan, sir, is using work sharing features.
Then, desktop. Okay na, ma'am. Ayan, na-download niyo po, sir? Yes, ma'am. Okay, open niyo, make sure po, sir, na i-open niyo siya from the Revit homepage. Okay. Okay. Ayan, mag-open po yung file natin sa 3D view. Using, okay. So, Ayan, so balik lang po ako dito sa ating slide, ano, for the work sharing. Ayan, so this one, since ito, after yung ating mga sa families, yan, so yung last topic natin is all about itong ating work sharing. Yan, so pag-create ng work sharing file, so first is mag-create tayo ng work sets, and then creating a central and a local file. Yan, so for work sharing, yan, so for example, especially for larger na mga projects, no, or mga projects na meron na madaming tayong collaborator, mm, and especially then if yung mga part ng ating project is from different na, say, mga offices or different na places, yan, usually ginagamit natin si work sharing. Yan. So, in larger kasi na, ayan, in larger na mga project, yan, so composed siya ng multiple team members. mm, So through work sharing, it enables multiple users to access the same Revit project or Revit file. Yan. So there are two ways na pwede natin gawin si work sharing. One is using our local area network. So meaning connected po tayong lahat ng mga modeler sa LAN po natin inside our office. mm, Yan. And then the second one is collaborating sa cloud. Yan. So kung sa cloud tayo nagko-collaborate, suggested siya for, ayan, for mga people na hindi of the same location. Ayan, mm. so kung from iba't ibang location yung mga part ng ating team. Okay. Ayan. So kapag naka-enable yung collaboration or work sharing sa ating Revit file, pwede natin ngayon na i-divide yung ating projects into work set. Mm, Ayan. So for example, pwede nating i-split yung model into, say, steelworks, concrete works. Ayan. Pero dapat meron tayong careful na consideration, no, sa pag-a-assign or sa pag-divide ng ating model into work sets. Ayan. So pwede din naman, of course, say for example for MEP na mga projects. So pwedeng iba yung modeler for mechanical, mm, iba yung electrical, as well as mm, si piping. mm, Ayan. And even sa others, depende siya sa mga companies, no? So, mas detailed na pagka-divide ng ating model is mas okay po siya. mm, Okay? So, para later on kapag i-combine na yung model, and especially kapag gagawa tayo ng clash detection, so mas mabilis natin mahihimay yung ating model. mm, Yan. So, yung pag-a-assign ng ating mga work sets, ano. So, dapat is beforehand pa siya. So, before pa natin i-create talaga yung ating mga plans, dapat nakaplano na din kung papaano yung pag-divide ng ating mga model. Ayan, para mas mabilis din siya. And para hindi mahirapan din yung ating mga team members or yung ating mga modelers.
Ayan. And then there are two things or two files na kailangan natin na ma-create. So one is yung ating central model. And yung next naman po are yung ating mga local models. Ayan. So si central model, siya yung um, pinaka-source natin. Or doon natin isi-sync. So for example, si workset 1 or si BIM modeler 1, isi-sync niya yung work niya to the central model, and the same with yung other natin na mga team members. Mhm. Ayan. So si central model natin makikita lahat ng ating mga or yung complete natin na model. Okay? Ayan. Usually dapat yung may hawak lang ng ating central model or may access ng ating central model is yung si BIM manager or yung ating project head. Mhm. Okay? Ayan. Since sila din naman yung mag-a-assign for our work sets. Right. So here, punta balik tayo dun sa Revit. Ayan. By the way, meron kayong clarification, sir? Or Okay na po. question? Yeah. Alright. Ayan. So first task po natin is i-enable si work sharing or si collaboration. Mhm. Ayan. So para ma-enable si work sharing, punta po kayo sa ribbon, sa collaborate tab. And then dito sa ating manage collaboration, okay, meron tayo dito ang collaborate na tool. Ayan. Click lang po natin. Okay. And kakaroon tayo dito ng dialog box. So, question po dito, how would you like to collaborate? Ayan, again, meron tayong two options. So, LAN ba tayo? Or if sa cloud tayo magko-collaborate. Mhm. Ayan, yung pipiliin na lang po natin for now is yan, within your network. Mhm. Ayan. Although medyo hindi ko maipapakita lahat ng features for work sharing, since hindi naman po tayo connected. Mhm. But at least may papakita ko po how you can set up si work sharing. Okay. Okay? And I believe as long as kung magagamit niyo naman po siya sa actual no, or sa project niyo is mabilis lang din naman po siya na matutunan or ma-set up. Right. So here, after po natin ma-enable si collaboration or si collaborate, ayan. So you will notice na enabled na yung ating work sharing. So meron tayong makikita dito na work sets as well as active work set. Mhm. Ayan. So mag-create naman po tayo ngayon or mag-set up tayo ng mga work sets natin. Ayan. So si work sets, sila yung mga, for example, mga paano natin i-divide si project. Okay? Mhm. Ayan. So ito si work set 1, work set 2. Ayan. Mga work sets po ito sila. Per discipline yan sa mga ano. Opo sir, pwede po tayo Mhm. na per discipline. Pwede din naman na for example, kung malaking project and then Per ano. madaming scope say for architectural Mhm. or MEP ganun. So pwede Mhm. naman din na by level tayo Mhm. or by zone. So sometimes by zone yung ating Ah, mga projects. tama. Ayan. So pwede din po na ganun. Mhm. Ayan. Depende po talaga siya sa preference ni BIM manager. Ayan. Or kayo po as modeler. Okay. Ayan. So here, so para makapag-set up po tayo ng mga work sets. Okay, so dito po sa work sets na command natin, click lang po natin siya. Set. Okay. Ayan. Mag-open po yung ating work sets na dialog box. Ayan. So by default, we have two work sets. So one is yung ating shared levels and grids, and of course yung work set 1. Ayan. By default din lahat po ng ating mga object is naka-assign into work set 1.
Okay, so yun po yung kanyang default. Yan. So now we're going to create new work sets. Okay, so dito sa right side, meron tayong new. Mm. Okay, click lang po natin siya. Click tayo ng new here. And from here, we can name our work set. No? So say start tayo dito as east wing. Say for this sample project, i-divide na lang natin siya per zone or per wing na sample. Ano? Okay, so click lang tayo ng okay. And then, click pa tayo ng another. So, say, west wing naman tayo. And then, say, roof. Okay, roof steel. Ayan. So, again, yung mga work sets po na to, depende siya, of course, ano, sa kung ilan yung magiging part ng ating project or pag-divide natin ng ating project. Ayan. So, say, kahit meron tayong tatlong additional na work sets. Ayan. So, okay na po ba, sir? Yung Yes, work ma'am. set po ninyo? Yes, Right. ma'am. Okay, so agad, ang note po dito, yung kailangan natin na i-remember no, for work sets is yung advice or yung proper workflow is dapat before we start modeling, no? So, dapat meron na tayong nakaset up na work sets. So, para kapag nag-model na tayo, we can already assign our object sa tamang work set. Yan. So, in a way, kung i-compare po natin in AutoCAD, ano, so parang nagiging layers din itong ating Mm. mga work set. Ayan. So, here, click lang po tayo ng okay. And then, meron po ditong question. So, if you want to make the last work set na active, so click lang po tayo ng no. No. Okay. Ayan. So, again, if you try to select any object po natin dito, and then scroll po kayo sa inyong properties palette, until sa makita po natin si work set. Ayan. So, you will Set. enter po siya ni identity data. Okay. Ayan. You will notice na naka-assign po siya to work set 1. One. Ayan. Kasi again, yung default since Mm. create itong model na hindi tayo nag-set up for work set. Ano? So, sa work set 1 siya nailagay. Okay? So, simple lang po para makapag-assign tayo. No? So, isa-select natin si object. And then from here, once we click dito sa may work set po natin, yan, makikita po natin lahat ng available na work sets. Okay. Ayan. So, para hindi po tayo pa isa-isa ng pag-select, ano. So, here, itong file po na ito, so meron na siyang predefined na mga nakagroup na selection. So, punta po kayo sa dito sa manage. Okay. And then sa selection panel. So, we Mm. have here load selection. Okay. So, say try natin for the east wing. Selection. Okay. Yes, ma'am. Ayan. Kita niyo po ba, sir? Yes, ma'am. Okay. So, click lang po kayo ng okay. And then you will notice na selected na po ngayon yung ating mga elements. Mm. Okay, so from here, yung common nilang lahat is si work set. So this one, lagay natin siya as east wing. Then click apply. Yes. Okay. Yan. So now, kung isa-select niyo po yung any material dyan, okay, dapat naka-east wing na po siya sa work set. Okay, ayan. So next naman po,
i-complete lang po natin sa mga create natin na work set, ano. So, say dito sa West Wing naman, click tayo ng okay. And then, add lang natin siya as West Wing. Okay. Okay. And then, load ulit tayo. Say, yung ating roofing steel. Okay, medyo hindi natin maselect si work set. Baka merong element na wala siyang work set na property. Okay, try nyo lang po to select individual yung ating say roof steel. Sarap stay lang yan. Ano? Opo sir. And then ito ding bakit hindi siya nagsaselect? Wala na. Ano. Opo, hindi siya maselect. So baka meron lang din siyang try ko to select quick. So ayan. So try nyo na lang po sir to select for the sample na for sample purposes, ano. So if you can just select them kung kahit ano lang po yung maselect nyo dyan. Mm. Okay, and then lagay niyo po sila as our roof sa work set for roof. Still. Okay. Ayan. So I think tatlo lang naman yung create natin for the work sets. Mm. Okay. Ayan. So after natin sila ma-assign, okay. Ayan. So now, nagpopulated na yung mga work sets natin with our correct na elements. Ayan. So para makita natin or ma-double check yung mga work sets or yung mga objects kung saan sila naka-assign. So pwede nating i-adjust yung ating work sharing display. Ayan. So dito po sa ating view control bar, okay, hanapin niyo lang po si work sharing display. Ayan. Katabi po siya ng ating reveal hidden elements. Work sharing. Ayan. Once you click po, ayan, meron. Display. Okay. Okay. Ayan. So this one, pwede natin na i-adjust yung override, no, ng ating elements based sa, for example, kung check status or Mm. owners. And for now, gamitin natin po si work sets. Mm. Ayan. Oh. So as you can see, kung different po siya na work sets, iba Mm. din yung kanyang Colors. magiging color. Mm. Ayan. So pwede natin siya na i-turn off. And then if ever na you want to change, no? But usually naka-default lang naman to. So pwede kayong pumunta sa work sharing display settings. Mm. Ayan. Then from here, dito kayo pwedeng mag-assign ng kulay Mm. sa mga work sets po ninyo. Okay. Okay. Ayan. So turn off ko lang po ito. Mm. Ayan. So after po natin makapag-assign ng mga and after assigning or after creating our work sets and then assigning our elements to the correct work sets, yan. So pwede na po tayong mag-create ng ating central model. Mm.
Okay. So sa central model naman po ngayon yung gagawin natin or yung kung saan magsisync lahat ng mga um, work sets or yung si mga modelers. Yan. So dito papunta kayo sa quick access toolbar and then pwede tayo ditong mag-save. Yan, click lang po natin si save. Magkakaroon siya ngayon ng prompt. Mm. Ayan, same po ba tayo, sir? May Yes, nag-prompt ma'am. din sa inyo? Yes, Okay. ma'am. Ayan, so tama po yan. So here we are notified na ito yung first time na yung project natin will be saved since first time since um, enabling si work sharing. Mm. Okay? So yung nakasulat po dito, this model will now become our central model. Mm. Okay? Ayan, so here, if you want to save the file as central model, click tayo ng no or pwede din naman tayo na mag-save here. So click lang po natin. Select tayo ng yes. 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 Depende po sa kung gaano kabigat or kalaki yung Mm. ating model, yung itatagal ng pag-save niya as a central model. Di ba central sa ma'am? Pwede yan, kunyari may mga update na, isang file lang siya. Opo, ito yung dapat na dito magsisync or magsisave lahat ng mga modelers. Mhm. Okay, kung So, hindi naka-line. magka-read only yan, ganun. Hindi na. Si central model po sir, technically parang dapat read only po siya. Mm. Read only. Okay. Ayan. So normally itong central model, it is saved sa file server. So kung for example, kung nakalan po tayo doon sa ating server na computer or server na storage, doon lang isi-save si central model. Mm. And then dapat si central model, hindi po tayo dito magka-create or mag-edit ng ating mga work sets. Okay? Okay. So yung next po na gagawin is to create yung ating mga local files. Mhm. So out of our central model. Central. Mm. Okay. Yeah, so you will notice na dito po sa ating quick access toolbar, kanina ito yung ginamit natin si save, ano? Mm. So ngayon, yung naka-grayed out na po siya and then yung option na lang po natin is synchronize and modify settings. Yan, since this one is already a central file. Yan. So ito po yung isa sa pwede nating icon na ma-check para to visually see whether we are working in a local file or a central file. Yan. So now close po natin no, yung ating file na to since again hindi po tayo pwedeng mag-edit Okay. dito sa ating dito sa ating central file. Okay, so close lock lamang po ito. And then balik po tayo sa home page. Ayan. So now, after po, for example, in a company, no, or for example, sabihin na natin na tayo yung mga BIM managers. Mm. So each user or each modeler should now save their own na local file. Local file lang. Okay? Ayan. So this was, saan ko ba ito na-save? Sa desktop work sharing. Okay. Ayan. So dito sa ating welcome screen, dito po Mm. sa ating models, click lang tayo ng open. Okay. Okay. And then, hanapin nyo lang po kung saan nyo sinave yung ating Work sharing. work shared na Mm. file. Back lang po ako dito. Ayan. So, can you also see, sir, na meron dyang mga na-create na mga backup na folder? Dito. Lang laman ah. Kasing Okay. 7 pictures. Ito lang po, sir. Yung open nyo po, sir. Yung at, Yung dati, yung select, original. select,
Opo, select nyo po sir and then Mm. meron po tayo ditong mga several na buttons. Mm. Create new local. Opo. Ayan. So by default, magka-create po tayo ng new local. Mm. Ayan. So yung other options po here is audit. So for example, if you want to audit yung ating central model, ano? So audit kung meron tayong mga errors and Mm. mga other things. Okay? So another naman is si detach from central. So meaning we can open central model in a local computer pero Mm. hindi po natin mailo-load and also ma-sync kung meron tayong changes into our central model. Okay. Okay? And again, si audit is simply for health check ng ating Revit project. Mm. Ayan. However, if yung model talaga is corrupt na, yan, hindi na po siya ma-check or ma-fix using ng ating audit. Mm. Okay? Ayan. So what we're going to do is of course mag-create po tayo ng new local. Okay? Mm. And by default, yung mga local files po natin, they are saved sa ating documents, sa my documents ng ating computer. Okay, so click lang po tayo here ng open. Ayan. So malalaman niyo po na kayo ay nasa local na file, ano? Double check niyo po dito sa ating title bar. Ayan. So dapat nakikita niyo po dyan yung inyong username. Ayan. So sa inyo po ba sir, nakikita niyo po yung username niyo? Yes, ma'am. Ayan. So again, yung important thing to note is dapat hindi po natin i-open and i-edit si ating central model. Okay? Mm. So as if tayo ay team members, we should only create and work in our local copies. Ayan. So from here, kung ano yung naka-assign sa atin, yun, pwede na natin siya na pwede na tayong mag-edit from here and also add ng mga elements. Ayan. So for example, kung mag-add ako dito ng wall, ano? So mag-activate ako ng wall na command and then dito sa properties palette, okay, so I have to make sure na mag-add ako ng tamang work set. So try ko dito to add a wall. Yan, none created. Okay, I think mayroon lang other na settings here. Okay. Ayan. So in work sharing din naman po, so we also have what we call as ownership. Ayan. So for example, if magpupunta po tayo sa certain na work set, ano? Okay, dito balik tayo dito sa collaborate tab. And then dito sa ating work sets. Ayan, so meron tayo dito for our active na mga work sets, ano? So close ko lang ito. And say yung i-active ko na work set is si East Wing. Ayan, so meaning kapag nag-add po ako ng any element, so malalagay po siya as yung kanyang magiging work set will be an East Wing. Yan. So, say for example, try ko mag-add ng architectural na column. Okay. Although walang loaded pala na column here. Okay, say wall na lang. Baka merong other settings for
Okay, I think meron lang ditong, for this file, meron siyang other settings for the 3D view. Ground floor. Okay. Okay, mag-create ako dito ng file. Okay, hindi ko pa rin siya nakikita. Ayan, so I think meron lang po itong settings yung ating mga walls here. Okay. So visibility is kita naman siya. Ayan, okay. Sa inyo po ba, sir, are you able to add, um, nakakapag-add po ba kayo ng wall? Ano ko, wall. Nag-warning din. Not visible din po siya, sir, no? Okay. Try ko pa to add here. I think mayroon lang naka-disable um, for this file. Kaya hindi ko nakikita yung ating elements. Ayan. So anyway, I'm not sure lang ano kung bakit hindi natin siya nakikita here. So probably dito lang, dito sa ano natin, sa file. Ayan. So again, for the work sharing, and meron siyang magkakaroon siya ng, of course, kung ano lang po yung naka-assign sa atin, is yun lang yung makikita natin or pwede natin na ma-edit. Mhm. Ayan. Now, dito sa ating work sharing display, so kanina ano tayo for work sets, and then pwede din naman natin na i-change to check for the owners. Ayan. Although here, since hindi natin makikita yung inad natin na element, ano, so dapat kung meron tayong added here na element, magkakaroon siya ng another na kulay. Okay? Mhm. And especially if we are working with other na mga collaborators din, ano. Ayan, so baka din magkakaroon na siya again for different na owners. Ayan, ng other na mga legends. Ayan. So here yung rulings lang po more for work sharing, ano. So if for example sa inyo naka-assign si East Wing, so Mhm. kayo lang po yung pwedeng mag-edit and mag-add ng mga objects or elements. Okay? So yung other nyo po nakasama, hindi po sila makakapag-edit sa mga owned nyo na, Restricted sila dyan, no? Okay. ano po yun, sir? Restricted sila dyan pag ano. Hindi sila Opo, makano. sir. Opo, hindi po Mm, sila makakapag drawings yan. edit. Mm, Ayan. Pero pwede po sila na mag-request po ng access sa inyo as, ah, ayan, if they want na mag-edit doon sa part po ng inyong work set. mm, Ayan. Also, once na mag-save po tayo or para ma-remove po yung ownership natin to the object, so mangyayari po yun once na i-sync na po natin siya doon sa ating central model. Ayan. So kapag nag-sync po tayo, yung way po nun is dito sa ating
quick access toolbar. Ayan. We're simply going to click itong Synchronous. synchronize and modify settings. Mm. Ayan. So, para masync na tayo doon sa ating either sa cloud or sa LAN. Mm. Ayan. And once po na nag-save po tayo, ayan, mawawala na din po yung ownership natin doon sa ating objects. Doon Ayan. na sa doon na And sa ulit sa ano, doon na sa doon na main. po siya ulit sa main po. Mm. And then, kung sino po yung mag edit nun, ng element, siya po yung magiging owner na Mm. ng object or ng ating workset. Mm. Ayan. So, another option naman para mawala yung ownership is si relinquish all mine na button. Okay, so dito balik tayo sa collaborate tab. Ayan, para maipakita ka lang po yung mga tools po na yun. Okay. Ayan, so meron tayo dito ang relinquish all mine. Okay, so releases ownership of work sets and borrowed elements. Ayan, and then again to sync. So dito sa collaborate tab and sa synchronize natin na panel, meron tayo dito ang synchronize with central. Okay, so So, synchronize okay. with central or synchronize now. Ayan. Kung synchronize now naman po, so for example, yung other natin na mga kasamahan sa worksets is meron silang in-upload Mm. sa central model. Ayan. Para ma-reflect po natin siya, dapat din po tayong mag-synchronize. Mm. Ayan. Kasi yung change, if ever meron tayong changes na nakasave sa central model, hindi po siya automatically na makikita po natin. Okay? So even if kahit po na naka-cloud tayo, so hindi po siya automatic. Ayan. Kailangan pa rin kayong mag-synchronize. Ayan. So lastly, meron tayong last na tool dito, si reload latest. Ayan. So this one, reload latest is also the same. Loads updates from central model dito sa ating local copy. Ayan. So ito po yung mga several na tools na important for the work sharing. Ayan. And then dito niyo po makikita yung editing request din. Ayan. So any question po sir or clarification regarding kay work sharing? Actually, sa amin, kunyari, yung main con, di ba? Contractor. Kasi ano lang kami, mga subcon lang kami. Opo. So, magbibigay sila ng buong file, ano. So, tapos papasok, mag-input lang kami ng services namin. Parang ganoon na rin yun sa. Parang gano'n na pala na din po siya in a way. Hmm. Kasi usually ganun yung practice dito eh. Bibigyan Hmm, kami ng main file nila, tapos i-input na lang namin yung services namin kaya sa MEP, kunyari ganun. hmm. Okay, and then yung sa MEP niyo po sir is dine-divide niyo pa din po yun siya sir per Depende sa project. say, Oh. Mm. ayan, depende sa Mm. project. Kung mas malaki yan, yun. I-divide yan. So, parang ganun na rin, ano. Opo sir, parang gano'n na din po siya. Mm. Kasi after nung ginawa namin, i-combine nila lahat yun ng main con na Opo, iba-ibang services na yan. Sila na mag-ano ng sila mag-combine. na po yung magko-combine kumbaga. Kaya Alright. doon na makikita yung mga coordination, ano, ng mga classes, ganun. Opo Mm. sir. Mm. Ayan, nagna-Navis din po ba kayo sir? Ah, di masyado, ano. Navisworks? Oh, pero unlicensed kasi yung ano namin eh. Ah, Di pa masyado, yung ano lang, Navis work, ano ba yun? Yung unlicensed. Navisworks Manage. Yun po yung Yung for the manage yun, clash detection. mm,
Meron din ba kayong training dyan, ma'am, sa inyo? Ganun. Yes po sir, meron din po. Ikaw rin yung nag-ano. Opo sir. Yan, Hmm, nagha-handle din po ako ng magkano Navisworks. ano dyan, ma'am? Ganun din. Hindi ko lang po sure sir sa training center, pero I think the same lang naman po yan sila Ah, ng mga tawag nito, yung fee hmm. ba yan or So, kailangan may enrollment? nabis work manage ka rin na ano talaga, no? Opo, pwede, pero Kasi, pwede naman po kayong mag-download ng um, free trial. Meron naman pong free hmm. trial 30 Pero hindi days. ka mapag-edit doon, ano? Mga pag cloud, gano'n, wala, ano? Anong klaseng edit po sir? Kunyari, may nakikita kayo mga clash, di ba? Magka-cloud kayo doon, di ba? Okay. So Bawala doon. si Navisworks po kasi sir is for clash detection po yung kanyang purpose. Hmm, So kapag if ever meron tayong nakita na clashes, then gusto hmm, natin siya na i-edit or hmm, i-revise. hmm. So kailangan po natin bumalik sa original Legit. na model, Hmm, which is si Revit. hmm. Yan. So i-connect naman po yan sila sir para seamless din Hmm. yung pag-clash detection as well as yung pag-revise Okay. ng model. Hmm. Okay. Ayan. So any other question po, sir? So, far yun naman po. Alright. Ayan. So actually si work sharing, ito po yung last topic natin Hmm. um for our Revit Advanced or dito sa ating class, sa ating session. So sa Advanced BIM Modeling Hmm. techniques. Okay. Ayan, pakita ko lang po dito yung So, yung recording, ma'am, lugar. ganun pa rin ah. Opo, sir. Hmm. Ayan, I'll Okay rin, ask okay rin si... naman yung sa YouTube, at least uh, makapag-view rin na marami. Pero yung ano Mm, lang, personal na ano, mas okay yung ano rin, yung file. okay. Kasi sa Ayan. YouTube, hindi ko ma-download kasi unlicensed naman tayo dun sa ano, sa YouTube. Mm, okay po. Ayan, sige, sabihan ko lang po si training center, sir, Mm. na mag-send po sa inyo ng link Files. para ma-download nyo yung file natin. Okay. Thank you. Okay. Ayan, so pakita ko lang po dito. Alright. Ayan. By the way, sir, I'm going to ask po meron ako ditong feedback form. Ayan, para sa ating class. Mm. Saan na yun? Okay. Ayan, let me know, sir mo bala, by the way, if hindi po nag-work yung ating QR sa screen po ninyo. Mm. Okay. You are the forms. Okay. Buksan ka naman. Alright. And then if hanapan po kayo ng activity ID, ah, ito po yung activity ID po natin. Yan. 86. So, ngayon na, ma'am. Ngayon ko na. Opo, sir. 80 J Z E J. Submit lang po. Alright. Ayan. And also, sir, Mm. okay lang po ba if ano po tayo ng class photo?
Ayan, for documentation. Okay, ma'am. For a while po, sir, ha? Mm. Na-send ko na po, ma'am. Submit ko na pala. Alright. Ayan. So again po, sir, thank you so much po sa inyong Mm. participation and of course Mm. for enrolling to CIM for your Revit Advance. And Mm. hopefully po is meron kayong nakuha na mga skills or Medyo marami, ma'am, uh, ngayon. tools for our Yeah. Revit Advance na hope Yes. na magagamit niyo po sa future po ninyo Yeah. na work. In case of Ayan. magtanong kami, ma'am, pwede po ba mag-email sa inyo? Or any Pwede contact naman information sa inyo? Pwede naman po, sir. Yan, you can, Mm. nandun naman po sa, ano natin, sa email, Mm. yung sasendan ko po. Meron po Ah, kayong copy ng email ko, sir, ano? sa Doon sa, inyo galing? yung sasendan ko po na dataset. Okay, okay, okay. Ayan, so same na Okay. email lang In naman po case yun, lang sir. na medyo, ano, medyo, Opo, sir. okay, ma'am. Ayan, Thank you so very hopefully much. is magamit niya si Revit. Mm. And especially Ah, since kayo po ay Actually, this is ano namin to, ma'am, first project namin ng Revit. oo nga Kasi na, previously, puro ano kami, micro station, Bentley. microstation. Mm, Ngayon lang kasi nag-required yung LTA dito, yung MRT mm. na magre-revit ng ano, requirement nila. So Alright. first time na company namin. So, mag-start na po kayo ng BIM sa Uh, whole nyo na ano. pero actually nag-antay pa kami ng yung sa ano namin kung sa bidding kung yung panalo or ano. Pag So nakuha yung under bidding ano pa. requirement po. Mm, Bidding requirement po na mag-Revit. nakasubmit na kami. Antay na namin ng result na lang kung sino nakakuha ng project. Okay. And Mm, hopefully is na makuha hopefully nyo nga. yung project para Yan nga. magamit nyo na kaagad yung na-enroll nyo po dito sa Revit. Sana nga. Oh. Alright. Ayan. So, thank you so much po, sir, no? Okay. And see you po if you want sa mga next na mga other trainings. Okay, ma'am. Thank you very Alright. much. So, Ayan. yung Thank you, sir. sa certificate, ma'am, doon na rin na sa ano, di ba? Sa Po, sir. Autodesk. Opo, magsisend po ngayon si training center ng Mm, links. mm. And then same process po siya ng ginawa niya sa fundamentals, no? Oh, yes. So meron kayong course ID. Mm, And then pada-download niyo na po 'yun once na ma-approve po yung certificate. okay. Alright. Ayan. Mm. Any other questions or clarification po? Nawala na po, ma'am. Thank you very Okay. much. Ayan. So thank you din so much po, sir, Mm, ano? mm. Ayan. Sige, sir. Okay, bye-bye. Thank you. Bye po.